kauna-unahang event ng Ahon Day 3, kauna-unahang beses, napasama tayo dun. Kaya sobrang saya talaga. Para sa akin, hindi ko in-expect na magkakaroon pa ako ng laban sa Ahon. At di ko rin in-expect na yung Ahon gaganapin dito sa lugar namin. Mataas yung pressure sa akin, malaki yung pressure sa akin. Nasa home court niya pa gaganapin tong event. Yung meron pang Motus versus Pulo na issue na ng iba, pinapalala, ginagatungan. Sa pagkakalam ko, may mga talagang nag-e-expect na maglalabang kami dati. Kaso hindi natutuloy, laging hindi kami pinagtatagpo ng panahon. Para sa akin, hindi siya pilit. Talagang sinadya talaga to ng panahon na magkaharap kami ngayon. Kaya si Charisma, well-rounded talaga siya. Ang pinaka niya, para sa akin, specialty niya yung rebattle niya talaga. So kailangan ma-prevent yun, or kung hindi man, kailangan talaga magdala ka ng sobrang lakas na rounds. So nung nag-aanda ako, parang sa 3 weeks na yun, yung 1 week doon, hindi mo na ako masyadong nakikinig ng mga music. Kumbaga, inaalis ko pa konti-konti yung sarili ko doon. Ang pinapakinggan ko puro battle. Yun, tas yung 2 weeks, doon lang sobrang nag-haul ako, pero pinilit ko talaga to na maayos. Nag-effort talaga ako. Pero tingin ko naman, matagal niya na akong gustong kalaban. So matagal na siya, marami na siya naiisip sa akin. Kumbaga, sa tingin ko lang yun. Ganun yung paghahanda ni Charisma. Tapos ganun din yung paghahanda ko sa kanya. Alam mo yan, isa ka sa mga taong talagang nire-respect ko rin. At isa rin talaga ako sa mga believe sa'yo. Kaya galingan natin. Para sa atin to at para sa lahat ng mga naniniwala. Siyempre, Charisma para sa Mandaluyong. Yeah. Hindi basta-basta itong paghahanda ko. Mabitaw ko to ng solid A game to. Hindi naman sa para manalo pa or gusto lang kitang bigyan ng laban, gusto kong ibigay yung mga inaasahan ng tao. Ayun tol, good luck. Gagaling ako. Deserve mo to. Sana bigyan mo din ako ng magandang laban yan tol. Kita-kits tayo sa stage. Ahon 15 Day 3, nandito pa rin, Events Pavilion, 500 Centrum Show, Mandaluyong City. Pakapadalaman na ngayong gabi. Shoutouts sa lahat ng mga represent collabs natin. Shoutouts sa lahat ng mga kasama natin dito. At Flip Top, magigay para sa parating natin laban. Sa kanan ko, Silang Cavite, represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para ay Class G. Touchdown, kahit mahaba-haba yung lakad, I'm back. Habang may dala-dalang watawan. Those men, kaya na ako siya. Flip Top official merch nga pala, mga bagong labas, abangan nyo yan. At sa kaliwa naman, Mandaluyong City, represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para ay Charisma. Nasa Manda, may sariling movement. Since 2018 kita mo improvement. Dirty South represent, huwag mong tatakutin. Pati amo, di ba nagawang paamuin? Yeah, mamaya na ako mag-shoutout. Shoutouts Pulo, shoutouts Motus. Nanalo ng coin toss si Class G. Pinili niya mauna. Tig-2 minuto dapat. Pakinggan natin. Unang banat, Ahon 15 Day 3. Class G. Game! Game! Kala ko hindi na to babalik. Kasi yung suman niya, napakasagana. Oo, dahil sa Flip Top, lumakas yung business. Talagang tinatao, lakas sa masa. Pero nung kumota, nagpabaya sa liga, imbis bumawi kay Enigma, yung angking galing na wala na. Puro na lang suman reference, wala na yung sapin-sapin niya mga bara. Mahiya ka! Tangina pag may laban, imbis na bars ang dalas, suman. Tig 35 per bundle, dessert dala pag battle, desertified na rapper! Tangina, ginagamit mo lang yung liga para kumita. Ganun ka nakagulang. Sinabihan pa niyan si Onyx na sinisira lang daw yung Flip Top. Bumabattle lang daw para may pang-ulam. Sa kanya pa talaga nang galing yun. Siya nga itong ginawa niya, itong puhunan. Huwag mo sa iba-ibaling. Hoy, ikaw yung nagpro-promote ng suman. Pati sa Pulo, pag may event, dapat yung food sa kanya galing. Kaya ang lalagkit ng MC sa Pulo, puro suman kinakain.
Kaya pag sinabi kong basta pulo, sabihin nyo, baho. Basta pulo! Baho! Yan, basta pulo! Baho! Parang mga magbabakal mga anyo. Tangina kung sa motos puno ng ginto, dun sa pulo puno ng tanso. Paano? Pag may event, ganito yung setting. Kunwari pang para sa sining. Pero ang plano magnakaw ng wiring tapos dun muna magbi-meeting, mga gago. Speaking of pulo, binadibag yan ni Laxarte sa pulo, talagang kinawawa sa game. Kaya ang kapal ng mukha mong maglagay ng karisma sa name. Tinalo ka nga ni parating pa lang kami, di mas wala kang dating. Dame! O laglag ng finals versus nag-champion. Kaya kung kumparahan sa pagpapatakbo ng karera, merong kaibahan. Kasi ako pwede na pang clutch, charismatic ka lang. O no, di mo na gets. Miyo lang kasi kaya mo i-drive, tangina mo tomboy na mukhang chickser. Sarap. Pag nagagangsin ka, kala mo maangas ka, tanga parang gusto mo mang-finger. Gago, hindi mo na matatago na tomboy ka. Amoy kita. Kaya kahit may gang ka pa, wala rin. Lesbian ka pa rin sa paningin namin. Kasi nung hinamon siya ng change pad, bigla siyang nagpalit ng napkin. Oh, change pad, nagpalit ng napkin. Tangina, hindi ito tatagos. Ano ang grupo mo? Dirty South? Pwes ang trabahuhin to ng malinis, kinagagalak ko, boss. Boss, alam mo kung paano to kumilos, di nagkukupad to. Sabi mo, walisin tong Dirty South, kaya tinutupad ko. Tangina. Ito na ba mga special pick mo, master? Di ako nabadra sa mga hinain kahit mapabattle man o mapacyper, basta wawasakin lahat kukulangin. Laxarte sa trap yung taobat na under, ngayon tong rapper na yung ipinain, pero no matter, ako'y food vlogger. Lahat ng special aking kinakain. O special pick tayong apat. Pero for your information, hindi ka kamatch. Baka umiyak pa ito pagkalabas, pagkat ito'y graduation na walang bagsak. Lahat ng kabatch gagraduate sa class. Boring, boring! Tangina neto! Suman pa rin! Paulit-ulit ka pare! Si Enigma nga wala sinasabi! Umorder nga siya, di ba okay lang magtinda, sir? Tignan mo, nagkakaintindihan nyo parehong negosyante! Kuha lang po tayo, hindi ka lang kasi bumili. Tapos yung gang ko pa na Dirty South, dinadamay. Masyado kang pabida. Magpapajumpin ka sana, kaso nabading ka. Alam niyo paano ko nalaman nabading siya? Ayaw ng 30 seconds ang puta, ang gusto 5 seconds, walang mali siya, kupal. O, palakpakan naman dyan para sa Mandaluyong ngayon na nagkaroon ng event dito. Mainit na raw yung class! Mainit? Ulul! Tangina mo, malayo pa yung April Fool. Andito ka sa lugar ko, teritoryo ko to, susunod ka sa aking rule. Nasa Mandaluyong ka, class. Ito'y Charisma School. Ano naman kung mainit na yung class? Charisma School. Flip top game! De, dapat talaga ang palakpakan natin. Si Enigma, siya talaga yung may kasalanan. Sa dami mo kang tomboy sa flip top, tangina kami yung pinaglaban. Talaga, sir? Porket parehas mo kang tibok, kinukumpara na. Eh kung usapang achievements lang, iwan to hoy, di ako dapat dito mahambing. Ako na nga yung mukhang tomboy kasi milyong may narating, tangina. Tsaka ba't lagi kang nakashort? Tangina naman. Panoorin niyo yung lamang laban niya sa flip top, nakashort yung hayop na yan. Oo na! Sponsor ka na ng box and dose. Pero lagyan mo naman ng konting swag para di ka nagmumukhang ewan. Hindi yung mag-orange ka na damit tapos green na short si M-Site boss mo, di si Kuya Shernan. Tanginan to, nung nakarang ahong December, naglalakad siya. Naka-short pa rin siya. Kala niya, ang angas niya na. Di niya alam, para siyang tanga. Alam niyo anong nakakatawa? Nilapitan ako ni Kairam, bumulong pa talaga. Charisma, tingnan mo yung medyas ni Class G, ang luwag, parang di sa kanya. Ayun, laglag sa isa buhay. Tangina, nakakaawa ka, Kosa. Yan mapapala, Class G, pag sa yabang napasobra. Tinapat sa rapper na walang round 3, di umubra mga boka. Yung laging nakashort mong binigyan ng slack, di na nakaporma.
Kaya alam nyo ba kung anong meaning ng G sa class G? Glenn, nakaputong pangalan ng angas. Kala mo talaga nakakabilib mag-rap? Glenn, ang tagabenta ni Surhenyo ng ticket sa shop. Rapper na basic, dapat ini-X, tagabenta lang ng ticket kapag kay Sur manonood. Yung Glenn, naging Glenn Davis kasi he Celtics salatang may Boston na sinusunod. Kaya M-Site, ito ba yung champion nyo? Class G? G? Isa lang? Kakapusin tong isang G if you want to try me. Malakas ko magsindi na parang si Shanti. Minamaliit mo ba ako, Site? Nagkakamali ka, buddy. Di uubra yung 1G kung tingin mo sa akin, tiny. Tangina nyo lahat, di nyo siya nagigets, mga verse niya matindi. Kupal kayo lahat, di kayo marunong makaintindi. Oh, baka feeling mo pinagtatanggol kita kasi tinitira ko na sila. Huwag kang ang feeling, G. Ganito lang talaga ako pag binibigyan ng 1G, ginagawa akong PSG. Kaya ano, sasabay ka ba? Talaga? Class G? Tangina mo! Andito na si Cash G. Cash G! Cash G! Cash G! Pasensya na sa mga rapper na di ko matatapakan. Ayoko sanang gawin to kasi lumabas yung natutulog yung dragon. Kikilabong bambam para pupapoy! Kikilabong apoy, apoy! Tanginan to! Kupal lang puta! Ako yung Cash G ng Mazda! Huwag kang umi-enter sa amin! Wala akong suman na dala! Pero burger ka sa akin. Knock-knock man! Mandaluyong baliw buang! Kaya i-ready mo na yung mga ready mong verse pang Mandaluyong. Sabihan mo na ako ng baliw. Pero yung mga utak ng tao, di mo maduduga. Mahal ako ng lahat ng Mandalenyo. Magre-react yan ng kusa. Kaya uuwi to ng Cavite, umiiyak, lumuluwa. Ako nga dito yung buang, pero ikaw tong buang makukuha. Bawi. Pansin nyo, rebat siya ng rebat kahit di na tumatama, parang di mapakali sa recoil. Sa kagustuhan maging 3GS, naging carbon copy at mirror. Kaya wag ka nang umasa na mangunat, ituring na legendary ng people. Kung secondary lang yung pistol, gusto mo pang maging secondary na pistol. Ganun ang bars, men, hindi buwang. Parang tanla sa tama ipalibasa yung mga taga-Mandaluyong sigaw na sigaw, hype na hype siya, no? Malupiton. Tanga. Ang kamukha mo yung tomboy na mura sa live. Utangin na nyo! Mga napkin ka! Gago! Tangin na no? Oo, rebat ng rebat. Kasi nga gustong maging 3GS. Sa kagustuhan maging 3GS, yun na lang yung ginagawa niya. Shit, dapat di ako nag-freestyle, sorry. Pero sige. Game! Gustong-gusto nga kasing maging 3GS. Kaya nga pati shoutout niya hinahabaan. Binabati kahit di naman kailangan. Pati baby ng buntis niyang ate na shoutout niya na, di pa nga napapangalanan. Tanginan to. Mahiya ka naman sa nakakarinig, oh. Nakakainip, bro. Doon ka mag-shoutout sa bundok na may sumuntok sa bibig mo, gago. Di ba? Pati clothing niya siya-shoutout pa, wala namang interesado. Ayaw nilang isarado. Hidden gem, tapos andun lang sa aparador nila, nakatago, gago. Tangina 3 taon na yung clothing mo, hanggang ngayon hindi pa din nagsashine. Kahit sa live selling nagtatry, hidden gem na yung pinangalan, wala pa ring nagmamine. Ano ba naman yan? Kasi ito, diamante. Nung laban nga nila ni Sinay, yung Tropicana Twister, tinawag niya soft drinks. Tumal! Kaya nananawagan ako sa pamilya ni Charisma, wag naman kayong masyadong kupal. Tinatanggal yung logo pag nilalagay sa rep, kaya napagkakamalan niyang Royal. Kasi nakasulat na nga, ayan basahin mo. Orange juice! Tangina ka! Hindi mo na... Halika dito! Basahin mo nga. Orange juice. Orange juice!
palo ko sa mukha mo eh. Tanginan to, sinisiraan yung Tropicana Twister, gumagawa ng sariling kwento, kung ano-ano iniimbento, tapos next event, malaman-laman ko, nagbebenta na ng sesto. Gago! Inom nga muna ako soft drinks. O diba? Ha! Ganyan lang kadali yung ginagawa mong pang-aaliw tanga. Pinakita ko lang na kaya kong sumabay kahit anong karisma pa. Kaya kung tingin mo makakalamang ka sa jokes, tagamanda, baliw ka na! Kasi pag seryoso na yung usapan, sabi niya, lagi daw may sinusunog sa Mandaluyong kaya yung taga-sunugan matatapakan. Makapag-burst lang, hindi na naisip yung ibang matatamaan. Paano naman yung mga namatayan? Nawalan ng tahanan, mga nagkaroon ng karamdaman, yun pa yung pinangalandakan. Sako na yung ginagamit, masilid lang yung kalaban. Diba? Kaya tangina mo! Palibasa nandyan ka lang nakatapak habang may mga tao na natitepok, habang ikaw nagpapakatupak, may mga bahay na natutupok. Kaya kung sanay itong may nasusunog, yung dala ko ibang daluyong. Huwag nang umasang ningas kugon, nag-aalab mga dunong. Hindi na yan makakasulong at ang maririnig sa ugong. Ako na yung susunod na binabalitang nag-aapoy sa Mandaluyong. Kaya rounds mo na. Pero bago mo bitawan yung mga nagawa mo na saknong, huwag mong kalimutang umaksyon. Patunayan mo na gusto mong maging 3GS. I-rebat mo lahat yon. Yo, tangina, ire-rebat ko talaga. Tangina mo, kahit di ako maging 3GS, kaya ako mag-rebat, gago. Pistol. Tangina, wala naman baril, loko-loko. Sa susunod, pag mag-gunpass ka, dapat yung totoo, tangina mo! Kupal ang puta! Ba't ako sisigaw sa bundok kung gusto nila ako sapakin? Paano nila ako masasapak? Uunahan ko sila, pwede ko silang barilin. Ang ina mo, rebat pala. Sabi nyo, sa laban nyo, inutubo lang mga tao para maakay at madala. Kinumpara mo ba yung sarili mo kay Chakno? Tangka talaga, ha? Tangka talaga? Yung tanga, ginawa mong tangka. Tangina ka! Champion ka na, yung mga wordplay mo pilit, sa utak niya, likas yun. Win-wordplay ba naman yung tanga sa tangka? Uta ang tigas nun. Tapos champion ka na? Sino nakapanood ng laban niya kay Michael Joe? Oo na, siya yung panalo. Tangin na kaso sa comment, ikaw yung binabash ng mga tao. Ang boring, wala man lang ako narinig na, wala man lang nagre-react para kayong nasa lugar na libleb. Doon ko lang first time makita si Boy Tapet na dito mapik sa dibdib. Champion ako! Di ba paulit-ulit siya nung round 1? Ayun, talo kay Terdy. Di tinanghal na winner. Labanan ng mga champion pero pinagmukha kang beginner. Di ba? Tapos sumikat na si Terdy. Yung isang champion, naging bitter. Agawan ka ba naman ng spotlight ng Terdy? Di kasi magaling to na keeper. Tapos sa akin ka tatapat, may kanta pa yan. Sabi nyo, pwede nating simulan sa ulunan, basta ba wala tong sukuan. Dadalhin kita sa langit ng walang kahulugan. Nakayuko kahit pa nakatingin sa bubungan. Ha? Nakayuko tapos nakatingin sa bubungan? Putang may ganun ba? Buang ka! Paano yon? Nakatingala yung asawa mo si Jeline pag nakatuwad siya? Tangina, nakakaawa naman si Jeline. Kala ko nag-iisip ka pre. Yung bahay nyo bubungan agad. Tangina, wala kayong kisame. Pero tuloy natin. Dadaling kita sa langit ng walang kahulugan. Nakayuko kahit pa nakatingin sa bubungan. Papawisan ka sa init hanggang sa matuyuan. Ha? Kaya pala yung kasama mong si Jeline sa kasal nyo umurong na. Papawisan sa init hanggang matuyuan. Tangin ang kantutan niya, pati si Jeline magkakapulmon niya. Speaking of Jeline, alam mo bang umorder sa akin ng suman si Jeline? Huwag kang magalala, dinamihan ko yung latek. Ano? Tingnan nyo yung mukha, galit na galit. Yung asawa niya kasing si Jeline, nadamay at nabanggit. Pasensya na, yung suman ko kasi pati titig ni Jeline, parehas malagkit. Huwag kang mag-alala, di ko naman siya kinantot agad eh. Tinanong ko naman siya para di siya mailang. Sex tayo, Jeline. Anong sabi ni Jeline? Jilang! Tangina oh, talagang binigay ko na lang yung suman. Okay na yun, kahit wala akong kita. Suman paninda ko, hindi bukayo, pero napabukayong hita.
yung katutan namin ni Jilin, parang kakanin. Pagkadila niya sa lambi ko, nagubad na ng damit, wala nang sapin-sapin. Tangina! Class G! Jilin! Puro kayo letter G, nakakarindi na. Kaya di kayo nakakabuo ng anak, laging busy ka. Namanhead na yung kipi niya. Kay Charisma nagtipi na. Di pa nakakabuo yung Class G, pati Jilin, puta, GG na! Tas sa akin kaharap, puro ka na sigaw, sumigaw ka na! Tumitig ka sa mata! Pero kaya ko rin gawin yan. Kaya ko makipagsigawan, kaya ko rin makipagtitigan. Kaso lang tanong Class G, yung mga titig na ganyan sa labas ng stage, kaya mo bang panindigan? Ah! Gina, patunayan mong champion ka. Tangina mo! Damay girlfriend na naman. Tangina, ikaw nga, iniwan ka na ng iyong loved one. Tangina, talagang kawawa nung Valentine's Day. Ang kadate niya, si Rafian. Kasi real talk, iniwan niya ng 5 years niya na girlfriend. Sa ugali niya, nag-give up. Kasi nag-iba na daw yung pakikitungo mula nung nakapasok siya ng flip top. And guess what? Kinukulit niya yun ngayon para yung relasyon nila ma-bring back. Tinatakot pa na kapag di nag-reply, gagawan niya daw ng diss track. Price tag yarn? Hindi, ito tunay na kwento. Party na yung babae ng buong karir niya. Kasama kapag merong gig. Tuwing gumagawa si Charisma ng mga love song, yung babae yung kasama niya sa mga music vid. Kaso nasayang lang lahat ng pagod nila nung yung tadhana, nag-iba yung trip kasi yung leading man tsaka leading lady nauwi sa misleading relationship. Kaya nandadami ng girlfriend dyan eh. Nauwi sa misleading relationship, oo yung babae kasama niya sa natatangi. Kung pagod ka na, tsaka dito ka lang na mga music play. Hanggang yung babae niyang natatangi, napagod na at nung sinabi niyang dito ka lang, di na nag-stay. Ouch! Kaya kung kani-kanino nilang ito nakikipagkulab eh. Pati kila Pupol na kisali. Ang ganda na sana nung kantang biyahe, kaso may kasamang pahinante. Sabi, nang mamak siya ng kanta, di ba? Sabi niyo, kahit madulas, kahit malubak, kahit walang gas, kahit walang tulak, ay tungak! Alam mo nga, aalis kayo, di ka nagpagas. Yung trip mo, nakakajahe. Ang ganda na nung truck, bigla kang magtutulak, puta, panira ka sa biyahe! Grabe! Paano? Makapag-release lang, binasta-basta na, hindi na hinanda yung susulatin. Pag wala nang maisip yung ibang kanta, yung kukuhanin. Gumawa yan ng cover ng upuan, sobrang ganda, lagyan mo naman yung sopa namin. Gago! Ginawan niya pa yun na sarili niyang lyrics. Tangina, gusto pa yatang angkinin ni Idol. O nung wala nang magawa, sinulatan yung upuan parang mga classmate ko nung high school. Ulul! Papunta na tayo sa exciting part. Pulo days pa lang, hinahamon na ako neto. Pero gets ko agad yung life hack. Kaya pinatulan ko mga pambato nila para yung liga nila ma-hype up. Pero nung uminit yung Motus versus Pulo, sila pa yung una na high blood. Samantalang tumutulong lang naman kami sa Pulo kasi nga no man is an island. Diba? O kahit ako, aminado, nauna yung liga ni Shernan na buo. Pero para lang makilala, kami pa yung tinitira. Yun nilang yung naisip nilang pakulo. Palibhasa, dumagundong dun sa ilalim nung nagkamotos kagulo. At kung di pa namin niyanig yung underground, hindi magkaka-movement ang Pulo. Kasi paano makikilala? Mga walang tatak at branding. Yung mga balat ang asim. Mga walang alam sa hygiene. Mga palpak sa rhyming. Lahat katayan sa akin. Iisa-isahin kong tapakan niyang Pulo para nag-island hopping. Kasi mga talunan, pansin nyo, sa sobrang talunan, nakalimutan ko na unang panalo ni Bagsik, itong tarantado na to. Kesa magsayang ng bagay kesa magsayang ng oras sa mga obvious na bagay, mas nag-focus na lamang sa mga bagong bayo. Kasi oo, hindi kami sanay manalo si Bagsik, pero sanay na kaming matalo kayo. Pero bago ako matapos, gusto ko lang sabihin na hindi natin kailangan dumistansya sa isa't isa ng ilang dipa. Kailangan pa rin kitang kamayan kasi rapper ka kahit papano katribo kita.
History! History yung nagawa naming dalawa, talagang si Charisma iba. Joke lang yung pagkatalo mo kay Bagsik, yung history na! Tanga! Time! Totoo naman, break na kami ng ex ko. Malugod ko yung inaamin. Kaya ako nga natira si Jeline, siya yung kumomfort sa akin. Tangina mo, patay! Pati yung jowa niya, sapul yung buday. Ano sabi niya, Bagsik, tapos pulo. Pakinggan mo yung round 3 ko para maribatan ka. Yo! Alam ko, 90% ng MC sa Flip Top maniniwala pag sinabi ko na si Class G, ang rapper na di marunong makisama. Pag di naka-line up, di manonood ng event, libre naman yung ticket, ba't wala ka? Kapag may battle, pinapajikas na lang yung TF, uuwi daw siya ng maaga. Tanginan to, porket makontibo, umaas na ng dalaga. Bakit? Ba't ka naiilang? Ba't mo kami iniiwasan? Baka naiilang ka lang kasi kahit sa baba ng stage, touring mo sa aming kalaban. 2023, rookie pa lang kami nun. Kaya first time kaming in-invite ni Arik para umattend sa Flip Top Anib. So lahat ng mga rookie masasaya kasi makakabanding yung Flip Top Day Ones. Si Rapian galing ng Baras, 30 galing ng Davao, magkakasabay kami sa entrance. Ikaw lang yung wala. Sayang yung remembrance. Kung kailan present na lahat, yung class naman yung di nag-attendance. Dahil sasabihin yan, ulul, andun na ako nung nakaraan. Oo, andun yan. Utang ina, nakashort na naman. Isipin nyo. Andito ako, pati si Papa Benji, tsaka si Kuya Dennis. Hey. Puta, pagtingin ko si Class G, mag-isa lang sa gilid. Kaya nilapitan ko, baka may problemang iniisip. Puta, bago ko makalapit, nakita ko si Rapian, sinasawayan yung waitress, gumaganon na. Pagtingin ko sa likod, si Shapoy, puta, nakahubad pa. Sobrang saya ni Enigma kasi ang daming pumunta. Tapos nung malapit na ako sa kanya, nagno-notes pala ang puta. Pag may nakuwang angle, nagsusulat siya, kupal. Ang hirap mo kabanding. Lahat kami lasing, tapos ikaw kumukuha ng angle. Ang iniisip namin, paano kami makakauwi? Ang iniisip mo, sana mamaya, may freestyle battle. Nako, mag-iingat ka, Arik. Meron tong angle sa'yo. Bahala ka na mag-isip kung alin doon. Di ba laplapa kayo ni Luxuria nung Anib? Nalista niya rin yun. Nararamdaman niyang talo na siya. Ano? Lahat binibring up, tapos yung motos tsaka pulo, sinasabi mo, bakit yung pinag-aaway? Para magpalakpakan niya mga yan? Nakakatawa ka, boy! Pinagkikiskis yung doors for doors para pangalan niya umapoy. Magkaibigan si Shernan. Pati si M-Site. Alam mo yan? Di ka ba nila naging tropa? Pinaghihiwalay mo yung SM, ang galing mo, SM, MOA, si? SM, MOA, si? SM, MOA, si? Ganito ka bumarap, ulit-ulit, para mukha lang madiin. Tingnan nyo, ginagaya ko na rin. Pero ang di niya alam, yung punchline neto, tinira ko si Jeline. Kahit sa lugar nyo, di ka nakikipagbanding sa mga rapper. Kaya sila walang event, pati movement. Hindi sila sumisikat, di nagkakaroon ng improvement. Dito sa Manta, tinulungan ko mga rapper para pangarap makukit. Ikaw class pangalan mo, pero wala kang mga student. Di ako nagkakodigo! Di ko nakalimutan yung panglas! Napalabas lang ako ng cellphone kasi boring na yung class! Kaya ba't ako masisindak sa class? Kahit patalo ako ungas, hindi bababa reputasyon! Lagi mong tatandaan, class! Nandito ka sa Pinas, walang kwenta yung edukasyon! Round 1 hanggang round 3, puro ka lang sigaw, parang mga Spartans. Halatang kinulang ka sa gabay kasi utak mo hindi balance. Baka sabihin nyo, Charisma, puro ka class. Kasi nga, school yung ambience. Kanina ko pa tinatawag yung class kasi kailangan na ng guidance. Oo, tinalo ko ni Bagsik. Wala ako sa isa buhay. 1-3 sa Flip Top. Kaya pasensya na mga Mandaleño. Kalimutan na natin yung kahapon. Isipin nyo paano tayo nagtulong-tulong para yung lugar natin maibangon. Oo, pinalakas yung hip-hop sa Mandaluyong hanggang makilala sa ibang nayon. Ngayon, alam mo na yung dahilan ba't dito ginadap yung ahon. I'm on 15 days. 3,
Class G versus Charisma. Mag-ice pang beses para sa kanilang pareho. At ang boto ng urado, 5-0, magigay para kay Charisma. Salamat kay Class G. Binuhay na yung gutom ko. Pero gusto lang po magpasalamat sa lahat ng mga suporta sa Pulo, kay Kuya Shernan, Charismatic Everywhere, Braids by Pupol, Good Buds, 100%, kay Boss Dadop, Dentalica Clinic, kay Doc Syben, Got Merch Greenhouse, kay Boss Renz, Papa Kelso, si Brand Toyover, MC Apparel, Ship, Enterprise, Hood, 1997, Kilios, Black Manila, Hypebeat, Renzi Marquez, Vogue Manila, Medieval Manila, Flaky Wings, kay Baby Ria, Love Ka ni Daddy Mo, kay Kuya Idol and Mongi Fam, J. Martin Berganyo, Jerson Francisco at kay Ian Calitena. Yun, gusto ko lang mag-shoutout kay Powerplay TV, sa Dakar guys, sa Baxendo syempre, kila Idol Sinyo, tsaka kila Papa Benji sa sa Real Jokes, Unhinged, Black Manila, Killions, kay Kuya Aldrin. Thank you. Zaki, binoto ko si Charisma all 3 rounds. Feeling ko nagmatter talaga kung sino yung nahuling bumanat kasi laging naaagaw ni Charisma yung momentum. Pagdating sa written, hindi naman ganun ka layo ng pagitan. Mas marami pang kumbaga technical na kay sino nga ba to? Class G. Ang kaso mas lumalanding yung mga punchlines ni Charisma, tsaka kumbaga sa performance mas kontrolado niya yung stage tsaka yung crowd. Charisma. Pareho sila ng ng aggression. So parehas rin madiin. Pero tawag dito siguro sa round 1 mas lumamang si Class G kasi mas natural siya doon. Pero yung 2 entry ni Charisma talaga yung para sa akin nagbigay. So every round nga parang mas malakas yung binibigay ni Charisma. So yun, pasok din yung creativity niya. So Charisma. Asper, binoto ko si Charisma kahit taga-modus ako. Round 1, binoto ko si Charisma, konti lang. Tapos round 2, pares na rin silang lumaylay pero mas natripan ko yung mga material ni Class G. Hindi lang talaga, natutulugan lang talaga pero malalakas pa rin naman. Tapos round 3, may sinet na standard si Class G na kailangan makuha ni Charisma pero yung bandang dulo, nakuha naman ni Charisma yun kaya kay Charisma ang binigay mo. Binoto ko si Charisma. Lumalamang siya lagi ng konti sa bawat rounds. Parang halos pareho sila ng technique kahit nga sa props. Pero yung kung paano in-execute ni Charisma yung mga bala niya, pumapasok lagi. Pumapasok rin naman yung kay Class G pero lamang talaga kung bibilangin yung ginawa ni Charisma. Kaya congrats, pero solid ang Class G. Yun, nakakaliks na. Charisma versus Class G. Round 1 binigay ko kay Charisma. Round 2 kay Class G at round 3 kay Charisma. So ayun, parang nag-aagawan lang sila ng moment pero yun nga, makikita mo rin talaga kay Charisma yung charisma niya. So yun, parang doon na lang lumamang. Pero ayun, digdigan. Pero ayun, binoto ko si Charisma at props kay Class G. Ayun, grabe yung bakbakan kanina. Kitang-kita ko yung gutom ni Charisma. Sobra, pinagandaan niya ako ng sobra. At yun naman yung gusto kong mangyari. Maganda yung dala kong sulat. Siguro kinulang lang ako na konti naman sa hinga. Kinakapos na naman ako pag binubog ako yung mga huling linya ng mga 4 bars na napansin ko kanina. Siguro aralin uli natin yun. Pero ayun, overall napaka-solid nung laban. Ayun na nga ayun yung gusto ko matalo man ako pero kasi alam ko matatalo ako pag sobrang lakas talaga ng pinakita ng halaban yun. Yun lang yung tatalo sa akin nun. Nangyari na. Kaya tanggap natin yung pagkatalo yun syempre. Shoutout kay Charisma, lakas. Kaya kung sanay itong may nasusunog, yung dala ko ibang daluyong. Wag nang umasang ningas kugon, nag-aalab mga dunong. Hindi na yan makakasulong at ang maririnig sa ugong. Ako na yung susunod na binabalitan, nag-aapoy sa Mandaluyong. Siguro yung yung sa mga rebatan din, sobrang solid nun. Yung mga nag-rebat ako, tapos meron din siya mga narebat din. Tapos yung mga ginamit, yung mga napili naming angle, yung mga napili kong angle sa kanya, tapos yung mga napili niyang angle sa akin, sobrang rin, mga bago rin talaga. Ayoko sana gawin to kasi lumabas yung natutulog yung dragon. Kikilabang pam para pumtat pupapoy! Kikilabang apoy! Tanginan to! Kupal lang puta! Ako yung Cash G ng Mazda! Huwag kang umi-enter sa amin! Wala akong suman na dala! Pero burger ka sa akin. Live streaming siguro, pasawin ko. Tatry ko lang. Pero mas parang, ewan ko lang kung pwede magbago. Baka mas mag-focus ako sa music. Titingnan ako kung hindi ako masyadong babattle. Pero syempre gusto ko pa rin bumawi ng battle. Pasok pa rin ako sa mga liga. Sakto na dyan si Sinyo. Gusto ko sana sabihan maglaro kami sa
Sa liga niya. Gusto ko maglaro sa liga niya. Ayun, yun. Battle pa rin. Sa ano, kung saan. Sa Motus. Yan. Dito sa Flip Top, pag in-invite ulit tayo ni boss, lalaro pa rin ako. Yan. Tapos music. So ngayon siguro kung nalabas na tong laban na to, siguro nakalabas na rin yung track namin ni Gatpuch, ni Ariel Hassel at ni Francis. Pwede nyo i-check sa YouTube ko, Charisma. Ayun, marami mga lalabas na kanta ngayong taon at syempre tuloy-tuloy lang. Ayun, shoutout pa rin sa grupo ko. Yan, medyo nagkawatak-watak kami. Shoutout sa Spirals, yan. Sa Waxing Do, syempre kay Surhenyo lagi sa pagsuporta sa akin yan, sa mga payo. Yan, kila M-Site. Yun lang. Sa mga naniniwala, mga boss, babawi tayo, promise. Hintayin ko lang konti yung gutom ko. Promise, babawi ako. Yun lang. Sa Flip Top, maraming salamat palagi. Kay Boss Arik, salamat lagi sa chance. Yan, sana meron pa susunod. Yo, maraming salamat nga pala sa lahat ng sumusuporta sa akin. At syempre, maraming salamat sa mga kaibigan natin dyan sa Mandaluyong. Maraming salamat sa mga nagtitiwala. At ayun, sana hindi lang sa battle, suportahan nyo rin ako sa music. At sa kahit saang aspeto pa, maging negosyo man yan o kahit ano pa. Maraming salamat, hindi ko kayo bibiguin.